Madalas nating pag-usapan sa channel na ito ang krus. Ngunit hindi pa natin tunay na natatalakay ang kahalagahan ng mahal na dugo ni Kristo. Bilang paggunita sa kapistahan ito na dating ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Hulyo, gagawin natin ito ngayon. Manatili kayong nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong upang maipagpatuloy ng apostoladong ito upang maabot ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Naway mahipo ng pagdinilay na ito ang inyong mga puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kapistahan ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay parangal sa nakapagliligtas na kapangyarihan ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Itinatag ito para sa buong simbahan noong 1849 ni Papa Pio IX, Pius IX, at itinakda sa ika-1 ng Hulyo ni Papa Pio X, St. Pius X. Ipinaalala ng pagdiriwang na ito sa mga mananampalataya ang walang hanggang halaga ng dugong ibinuhos ni Kristo para sa katubusan ng sangkatauhan. Bagamat sa mga sumusunod na reforma sa liturhiya ay isinama ang kapistahang ito sa pagdiriwang ng Corpus Christi at kabanal-banalang puso ni Jesus, ang buong buwan ng Hulyo ay nananatiling tradisyonal na nakalaan sa paggalang sa mahal na dugo ni Kristo. Ginugunita ng kapistahang ito ang mapagtubos na sakripisyo sa krus at ang kapatawaran ng mga kasalanang naging posible sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ni Kristo. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pagdinilay uli ni Professor Plinio Correo de Oliveira tungkol sa napakalalim na misteryong ito. Kaya simulan na po natin. Ayon sa profesor, narito ang kanyang pagdinilay. Ngayon ay kapistahan ng kabanal-banalang dugo at inaamin kong sa lahat ng mga kapistahang nagbibigay parangal sa ating Panginoon, Jesucristo, marahil ay wala nang higit pang nangungusap sa aking kaluluwa at higit na tumatatak sa aking isipan kaysa sa kapistahan ng mahal na dugo. Siyempre, ang ganitong mga bagay ay personal at nakasalalay sa paraan ng pagkilos ng biyaya sa bawat tao. Ngunit ganito ang aking karanasan. Ang dahilan na ito, kailangan pag-isipan nating mabuti kung ano ang dugo at kung ano ang kahulugan ng dugong nabuhos upang tunay nating maunawaan ang pagbubuhos ng mahal na dugo ni Kristo. Alam nating lahat na ang dugo ay bahagi ng ating katawan, isang bahagi ng ating mismong pagkatao. Kaya naman ang dugo ni Kristo ay nararapat sambahin sa parehong pagsambang iniaalay natin kay Kristo mismo. Ang dugo ay likas na nananatili sa loob ng ating katawan. Kaya't anumang pagdaloy o pagbubuhos ng dugo, anumang pangyayaring lumabas ito mula sa katawan, ay may katangiang mapanganib. Halimbawa, maraming karamdaman ang unang nahahayag sa pamamagitan ng pagdurugo. Ipinapakita nito na may seryosong pagkasira sa katawan. Isa itong babalang tila sumisigaw na may balubhang nangyayari sa loob ng tao. Sa palagay ko, likas natin itong naunawaan, hindi ba? Kahit kaunting dugo lamang ang makita natin ay agad tayong nababahala. May bahagi sa ating pagkatao na nakakaalam na ang dugo ay hindi nilikhang tumagas o bumubos. Ngunit lalo pang pinalalim ng propesor ang kanyang pagdidilay. Magpatuloy tayo. Sabi niya, ang pagbubuhos ng dugo ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa karamdaman. Nagsasalita rin ito tungkol sa pakikibaka at krimen. Halimbawa, imposibleng pag-usapan ang dugong nabuhos ng hindi naiisip ang dugo ni Abel na ibinuhos ni Cain, na ayon sa banal na kasulatan ay sumisigaw sa Diyos para sa katarungan.
Ang larawan ng dugong ibinulot dahil sa krimen, dugong nakahandusay sa lupa, dugong bahagi ng katawan ngunit marahas na pinadanak mula rito, ay nagbibigay sa atin ng damdamin ng matinding kawalang katarungan, ng karahasan, ng isang bagay na gumugulo sa kaayusan ng nilikha at sumisigaw sa Diyos upang maibalik ang kaayusan nito. Kapag iniisip natin ang walang hanggang mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang dugong nabuo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, ang dugong dumaloy mula sa katawang hindi sana kailanman dapat pinagdaluyan nito at dumaloy dahil sa sunod-sunod na hindi mailarawang kaharasan. Sa paghahagupit, sa pagpuputong ng koronang tinik, sa pagpapasan ng krus, sa lahat ng uri ng pagpapahirap, at higit sa lahat sa pagdurusa ng kanyang kaluluwa nang sa kanyang matinding paghihirap ay nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang buong katawan. Ang dugong ito na tumulo sa lupa ay isang napakalakas na patotoo ng kasalanang ginawa laban sa Diyos na naging tao. Narito ang pinakapuso ng pagninilay na ito. Kung ang karaniwang dugong nabubuhos pa lamang ay sapat ng magpahiwatig na may matinding mali, paano pa kaya ang walang hanggang mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang dugo ni Kristo ay hindi karaniwang dugo. Ito ang dugo ng Diyos na naging tao. Ito ang dugo ng ganap na kawalang sala. Ito ang dugo na siyang nagpagaling sa mga may sakit, nagpatawad sa mga makasalanan, at bumuhay sa mga nangamatay. At sa puntong ito, ibinaling ng propesor ang ating pansin sa katotohanan ng kasamaan. Nagpatuloy ang propesor. Ipinakikita sa atin ng dugong ito kung hanggang saan kayang umabot ang kasamaan ng tao. Ito ay paghahayag ng hiwaga ng kasamaan, paghahayag ng lawak na pagtitiis ng Diyos at isang paalala na ang nahulog na kalikasan ng tao, lalo na kapag pinaghaharian ng kasalanan at ng Diablo, ay kayang umabot sa sukdulan at hindi uurong kanino man o alinman. Dahil dito sa harap ng kasamaan, kinakailangan ang lubos na pagmamasid. Ito mismo ang kahulugan ng utos na magbantay kayo at manalangin. Dapat tayong maging mapagmatsyag sapagkat kayang gawin ng kasamaan ng lahat, maging ang pinakamasamang kalapastanganan. Wala itong hindi kayang gawin. Kaya bilang panlaban dito, dapat gamitin ang bawat makatarungan at lehitimong paraan ng pag-iingat na pinahihintulutan ng batas ng Diyos at ng tao. Ang bawat pagpapabaya sa harap ng kasamaan, ang bawat hangal na paniniwala at ang mga bawat pag-aantala sa paglaban dito ay tunay na isang kasalanan sapagkat naipakita na ng kasamaan na kaya nitong umantong hanggang dito. Ang pagninilay na ito ay hindi kaaya-aya sa ating likas na hilig na umiwas sa hidwaan at laging nakikipagkompromiso. Ngunit sa harap ng mahal na dugo, dapat nating pagnilayan kung hanggang saan handang umabot ang kasamaan. Napakabigat ng pagninilay na ito, hindi po ba? Sapagkat ipinakikita ng dugong ibinuhos ni Kristo kung ano ang tunay na kayang gawin ng kasamaan. At kaya nitong tangkaing patayin ang mismong pag-ibig. Ngunit hindi tayo iniwan ng propesor sa bahaging iyon lamang. Sapagkat ang mahal na dugo ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kakilakilabot na bunga ng kasalanan at kasamaan. Ipinahahayag din ito ang isang masukat na lalim ng pag-ibig ng Diyos. Marahil ay may ilan sa inyong nakikinig ngayon na tahimik na pasa ng bigat ng sariling mga pagsubok, kabiguan o sugat. Marahil ay may mga pagkakataong nagtatanong kayo kung mapapatawad pa ba kayo ng Diyos, kung tunay pa ba niya kayong mahal, o kung nananatili pa ba siyang malapit sa inyo sa kabila ng lahat. Ipinaalala sa atin ang mahal na dugo na walang ipinagkait si Kristo alang-alang sa ating kaligtasan. At ang pag-ibig ding iyon ay patuloy na umaabot sa mga kaluluwa ngayon
sa pamamagitan ng pananalangin, pananampalataya, at espiritual na pakikipag-isa. Ang pagiging bahagi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa apostoladong ito. Ito ay tungkol sa paglagak ng inyong mga intensyon, ng inyong mga mahal na buhay at ng inyong espiritual na paglalakbay sa loob ng isang pamilya ng panalangin na nagkakaisa sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio. Ang inyong mga intensyon ay sinasama sa mga banal na misa at kayo ay nagiging bahagi ng isang pamayanang sama-samang nagsisikap na maging tapat sa pagsulong kasama sa Kristo. Kung sa inyong puso ay may paanyayang maging bahagi ng mas malalim na espiritual na samahang ito, maaari ninyong alamin ang higit pang mga detalye sa links sa description box sa ibaba. At pagpatuloy po natin ang pagninilay ng propesor. Mahalagang pagnilayan ng awa ng Diyos na ninais na ang dugong ito ay maibuhos at maibuhos ng napakasagana. Ang bawat patak ng dugo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay na parabang nais niyang ipakita na ang dugong ito ay ipinagkaloob sa lahat ng paraan nang walang anumang pinagkait ni isang patak man ay hindi itinira para sa kanyang sarili dahil sa kanyang walang hanggang pagnanais na iligtas tayo. Sapat na sana ang isang patak lamang ng kanyang dugo upang matubos na ang buong sangkatauhan, ngunit ibinigay niya ang lahat ng kanyang buho. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili upang tayo ay matubos. Ang ganap na paghahandog na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Panginoon. Walang hihigit na pag-ibig kaysa sa mag-alay ng sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa kapistahang ito ng mahal na dugo, ang mahal na dugong ito ay tila sumisigaw sa atin. Walang sino man ang maaaring maging higit na kaibigan ng bawat isa sa atin kaysa sa kanya na nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Sa huli, dapat din nating pagnilayan ang banal na Eukaristiya. Ang dugong ito ni Kristo ay nabuhos sa mga lansangan, sa mga liwasan at sa burol ng Kalbaryo. Ngunit ang parehong dugong ito ay ganap na naroroon sa banal na Eukaristiya. Ilang kaya sa atin ang tumanggap kahapon, tumatanggap ngayon at tatanggap sa mga darating na araw ng katawan at dugo ni Kristo? Kapag tinanggap natin ang katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo, alalahanin natin ito. Ang mahal na dugong ibinuhos para sa atin ay ibinibigay din sa atin bilang pagkain ng ating kaluluwa. Sa ating kalooban, ito ay tulad ng dugo ni Abel, ngunit hindi sumisigaw upang humingi ng kaparusahan laban sa atin. Sa halip, sumisigaw ito sa Ama upang humingi ng awa para sa atin. Kaya tanggapin natin ang banal na Eukaristiya ng may lubos na pagtitiwala at kagalakan, sapagkat tinatanggap natin ang dugo ni Kristo na umaakyat sa langit at namamagitan para sa atin. At dito nagtapos ang propesor. Kaya ngayong nagsimula nga ang buwan ng Hulyo, ang buwang inialay sa mahal na dugo ng ating Panginoon, marali ito na ang dapat nating dalhin sa ating puso. Sapat na sana ang isang patak, ngunit ibinigay ni Kristo ang lahat. Wala siyang itinira ni isang patak, ganyan niya tayo kamahal. Maligayang pag-alala sa kapistahan ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw at kung ang pagninilay na ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe, mag-like at mag-komento. Patuloy na samahan ninyo kami sa paglalakbay sa espiritual na pamana ni Padre Pio. At kung sa tingin ninyo ay tinatawag kayo ng Panginoon na maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin, ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio,
Makikita ninyo ang link sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoon, ang mahal na Birhen, at siyempre, ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e